Maligayang pakikinig sa isa na namang pag-aaral sa Mini Bible College. Ang pag-aaral na ito ay bahagi ng pagsusuri sa pinakadakilang aklat sa buong mundo, ang Banal na Kasulatan. Natapos po natin ang ating pagsusuri sa Lumang Tipan at sinimulan na natin ang pagsusuri sa Bagong Tipan. Ang unang mga aklat sa Bagong Tipan ay ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ang apat na aklat na ito ay tinawag na mga Ebanghelyo dahil sinasabi nila sa atin ang mabuting balita ni Hesukristo. Ang kasulatan ay totoong tungkol kay Hesukristo, kaya naman sa pag-aaral natin sa apat na mga ebanghelyo, makikita natin ang tinatawag na ang puso ng banal na kasulatan. Dalangin namin na ihanda ninyo ang inyong puso upang makinig sa ituturo ng Diyos sa ating pag-aaral na ito. Ito na ang ating guro para sa ating aralin na may bilang NTS ikalawa at pinamagatang ang kahangahangang pagkahumaling. Mula sa Mini Bible College, atin nang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halig. Mga mahal naming tagapakinig, habang sinisimulan po natin ang ating pagsusuri sa Bagong Tipan, nais kong magbigay po ng pagpapakilala at ilang perspektibo sa mga ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Nais ko pong ibahagi ang ilang mga bagay na makakatulong sa iyo habang binabasa mo ang apat na aklat na ito. Una sa lahat, pansinin mo ito. Ang lahat ng ebanghelyo ay nagsasabi sa atin ng tungkol kay Hesukristo. Ngunit may ilang mga bahagi ng buhay po ng Panginoon na tila kinawiwilihan ng bawat manunulat at ilang bahagi na tila hindi gaanong pumukaw sa kanilang interes. Kung ikaw ay interesado sa buhay ng isang dakilang tao, natitiyak kong hindi lamang isang talambuhay ang babasahin mo tungkol sa taong ito. Hindi ka ba magtataka kapag hindi binanggit ng manunulat ng talambuhay ang tungkol sa kapanganakan o ang tungkol sa unang 30 taon ng buhay ng taong iyon? Kahit pa ang kadakilaan ng taong may-ari ng talambuhay ay naggawa niya sa huling 3 taon ng kanyang buhay. At nabuhay lamang siya sa edad na 33 taon. Iisipin mo pa rin na katakatakang hindi binanggit ng sumulat ang tungkol po sa kanyang kapanganakan at unang 30 taon ng kanyang buhay. Nais kong ibahagi sa inyo, mga kaibigan, na sa 2 sa 4 na ebanghelyo, sina Marcos at Juan, hindi po nabanggit ang kapanganakan at unang 30 taon ng buhay po ng Panginoong Hesus. Bagamat tinatawag natin silang talambuhay ni Hesus, kapag binasa mo ang ebanghelyo ni Mateo, makakakita ka ng mga impormasyon tungkol po sa kanyang kapanganakan na nasulat lamang sa 1.5 kabanata. Kapag binasa mo ang ebanghelyo ni Lucas, makakakita ka ng 2 kabanata na magsasabi tungkol sa kanyang kapanganakan at maliit na pangyayari sa unang 30 taon ng buhay ng Panginoon. Kapag pinagsama-sama mo naman ang lahat ng mga kabanata sa 4 na ebanghelyong ito, makakakuha ka ng kabuuang bilang na 89 na kabanata. Sa 89 na kabanatang ito, 4 lamang ang tumalakay sa kapanganakan at unang 30 taon ng buhay po ng Panginoong Hesukristo. 85 kabanata ang tungkol po sa huling 3 taon ng buhay po ng ating Panginoon. 27 kabanata naman ang tumalakay sa huling linggo ng buhay po ng Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo ni Juan ay may 21 kabanata. Ang unang 12 kabanata ay tungkol po sa huling 3 taon ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Simula sa kabanatang 13 hanggang sa dulo po ng aklat, mababasa mo ang tungkol sa huling linggo ng buhay ng ating Panginoon. Kaya naman habang iniuulat po ni Juan ang buhay po ng Panginoong Hesukristo sa atin, inilaan niya ang kalahati ng kanyang aklat sa huling 3 taon ng buhay po ng Panginoong Hesukristo.
At wala siyang binanggit tungkol sa kapanganakan at unang 30 taon ng buhay ni Jesus. Inilaan po ni Juan ang kalahati sa mga kabanata ng kanyang aklat sa huling linggo ng buhay po ni Jesus. Nais kitang hikayatin, mahal na mag-aaral, habang pinapag-aralan mo ang mga ebanghelyo, obserbahan mo kung saan nagbibigay diin ang mga manunulat. Obserbahan mo kung ano ang pinaniniwalaan nilang mahalaga tungkol sa buhay po ni Jesus. Ang Pasko ay napakahalaga po sa atin. Sa mga manunulat ng Ebanghelyo, napakahalaga ng mahal na araw o ang Pasko ng pagkabuhay. Kaunti lamang ang masasabi nila tungkol po sa Pasko o kapanganakan ng Panginoon. Kakaunti lamang ang masasabi nila sa kanyang kapanganakan, ngunit napakarami ng masasabi po nila tungkol sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kadahilanan kung bakit kakaunti lamang ang binabanggit ng mga ebanghelyo tungkol sa kapanganakan at unang 30 taon ng buhay po ng Panginoong Jesucristo, ngunit napakarami nilang sinabi tungkol sa huling linggo ng kanyang buhay, ay nakakatulong sa atin upang magkaroon po ng ilang perspektibo tungkol sa mga ebanghelyo. May katotohanan na ang mga ito ay mga talambuhay ni Jesus dahil ang mga impormasyon ukol sa buhay ni Jesus ay galing po sa mga aklat na ito. Ngunit, gaya po ng naituro ko na, ang aklat na ito ay hindi pangkaraniwang mga talambuhay lamang. Hindi po kakaligtaang banggitin ng mga pangkaraniwang talambuhay ang tungkol po sa kapanganakan at unang 30 taon ng buhay po ng taong kanilang paksa, lalo na po kapag nabuhay lamang ito ng 33 taon. Sa usapang teknikal, hindi po talambuhay ang 4 na ebanghelyo. Ang mga ito ay mga ebanghelyo. Bakit sila tinawag na mga ebanghelyo? Tinawag sila dahil ibinibigay po nila sa atin ang mabuting balita na si Jesucristo ay naparito. Ganito po ang pagkakasulat ni Marcos. Hindi binanggit ni Marcos ang tungkol po sa kapanganakan o unang 30 taon ng buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi lamang niya na parito si Jesus. Pag-isipan mo ito. Hinahati po natin ang kasaysayan ng sangkatauhan sa 2 bahagi. Bago pumarito si Jesus at pagkatapos pumarito si Jesus. May isip mo ba kung gaano kalaki ng iyong nagawa sa buong buhay mo upang hatiin ang kasaysayan ng mundo sa 2 bahagi? Bago ka nabuhay ng 33 taon at pagkatapos mong mabuhay ng 33 taon, ang buhay mo ay tiyak na may malaking epekto sa kasaysayan. Ang katotohanan ng si Jesus ay naparito ay napakahalaga sa mundong ito. Sa ating pong pagpapatuloy, nang ipakilala tayo ni Juan sa 30 taon na si Jesus pagkatapos niyang huwag banggitin ang tungkol sa kanyang kapanganakan at unang 30 taon, ipinakilala po tayo ni Juan kay Jesus sa pamamagitan ng mga salitang ito. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapag pinag-aralan mo ang mga ebanghelyong ito, makikita mo na hindi lamang sila mga talambuhay ng isang dakilang tao na nabuhay lamang ng 33 taon, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Ang mga ito ay ebanghelyo. Sinasabi po ng mga ebanghelyong ito ang mabuting balita na naparito si Jesus at siya ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Naparito siya upang lutasin ang ating problemang kasalanan. Ito po ang kahalagahan ng katotohanang naparito si Jesus ayon po sa mga manunulat ng mga ebanghelyo. Habang sinisimulan po natin ang ating pagsusuri sa bagong tipan sa mga ebanghelyong ito, susubukan kong ilagay ang pagpapahalaga kung saan ito ay inilagay ng mga may akda ng banal na kasulatan. Obserbahan mo ang maaari mong tawaging ang mga krisis ng Kristo dito po sa ebanghelyo. Ang mga tinutukoy kong mga krisis ni Kristo ay ang kanyang kapanganakan, pagkabautismo, pagkatukso, pagbabagong anyo, at lalong-lalo na ang kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Kung isasaalang-alang mo ang mga krisis na ito sa buhay po ni Kristo,
Ang pinakamahalaga ay ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Gaya po ng sinabi ko tungkol sa Ebanghelyo ni Juan, kalahati po ng Ebanghelyo ay naglalarawan sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang huling linggo ng buhay po ni Jesus ay napakahalaga sa mga manunulat ng Ebanghelyo dahil ito ang linggo nang siya ay maging kordero ng Diyos at upang lutasin niya ang problemang kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan po ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo para po sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Kapag mariin nating pag-aaralan ang Ebanghelyo, madidiscover po natin na si Jesus ay taong may misyon. Nalalaman ni Jesus kung ano ang kanyang misyon. Habang binabasa mo ang mga Ebanghelyo, pakinggan mo ang sinasabi po ni Jesus kung bakit siya naparito, kung ano ang kanyang layunin, at kung ano ang kanyang misyon. Madidiscover mong walang pag-aalinlangan sa kanyang isipan tungkol po sa kanyang misyon. Bilang halimbawa, kapag binasa mo ang Ebanghelyo ni Juan, matutuklasan mong si Jesus ay taong may kahangahangang pagkahumaling o yung tinatawag nating obsesyon. Ganito niya ito ipinahayag sa kabanatang 9, talata 4, dito po sa Juan na nagsasabi po ng ganito, kailangan kong gawin ang mga gawa niyong nagsugo sa akin. Samantalang araw pa, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Dito po sa kabanatang 4 ng Ebanghelyo ni Juan, talatang 34, sinabi po ni Jesus ang ganito, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Katatapos pa lamang ng kanyang panayam sa isang babae sa balon doon po sa Samaria. Ang babaeng ito ay nakaranas po ng muling pagkapanganak. Sinugo ni Jesus ang kanyang mga apostol sa kabayanan upang doon ay kumuha ng pagkain. Nang makabalik sila, tinanggihan ni Jesus ang ibinigay nilang pagkain sa kanya. Malamang nais niyang mapag-isa para po sa panayam na iyon. Nang tanggihan niya ang pagkain inialok sa kanya ng mga apostol, sinabi niya, ako'y may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Pagkatapos sinabi po ito ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Sa 5 kabanata po ng Ebanghelyo ni Juan, nang siya po ay makipagtalo sa mga reliyosong pinuno, sinabi po niya ganito, ang mga gawang ginagawa ko ay nagpapatunay na totoo ang pahayag ko tungkol sa aking sarili. Pagkatapos po ng marating na niya ang dulo ng kanyang 3 taong ministeryo, nang siya ay magpunta sa halamanan ng Getsemani at pinagpawisan siya ng kagaya po ng mga patak ng dugo at nanalangin siya roon, sumambit siya ng mga kamangha-manghang mga salita. Dito po sa Juan, kabanata 17, talata 4, sinabi po niyang ganito, Ama, niluwalhati kita sa lupa, sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Kaibigan, si Jesus ay nabuhay ng isang buhay na huwaran. Ipinakita po sa atin ni Jesus kung papaano ipamuhay ang ating buhay. Ipinakita po sa atin niya ang tunay na layunin ng buhay. Sinasabi po ng Krido ang ganito, ang pangunahing layunin ng tao ay ang luwalhati ng Diyos at kalugdan siya magpakailanman. Tunay pong dapat nating luwalhati ng Diyos. Ngunit ano ang ibig sabihin nito at papaano ito dapat gawin? Sinabi po ni Jesus sa huling bahagi ng kanyang ganap na buhay, niluwalhati kita dito sa lupa at ganito ko ito ginawa. Tinapos ko ang gawaing ipinagkalob mo sa akin. Nang mamatay si Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang huling mga salita ay ganito, naganap na. Pagkatapos ay sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Sa bahaging ito ng ating programa, nais kong ibahagi po sa inyo ang kwento tungkol po sa isang misyonaryo. Ilang taon na po ang nakakalipas, pinatay ang isang misyonaryo sa Ecuador kasama ang 4 sa kanyang mga kaibigan. Ang pangalan po niya ay Jim Elliot at siya po ay may mataas na pinag-aralan. Sinabihan po siya ng kanyang mga kaibigan
na hindi siya dapat maging misyonero dahil siya ay matalino at may mataas na pinag-aralan. Sinugod sila ng mga katutubong awka, pinagpira-piraso ang kanilang mga katawan gamit ang maliliit na palakol. Ipinadala ang mga sundalo upang kunin ang kanilang mga katawan. Itinapon sa isang ilog ang kanilang mga katawan pagkatapos pagpira-pirasuhin. Nang matagpuan nila ang katawan po ni Jim Elliot, nakain na ng mga isdang kumakain ng laman ang halos lahat ng laman sa kanyang katawan. Natagpuan din nila ang tala-arawan ni Jim Elliot. Sa kanyang tala-arawan, nakita nila ang mga salitang ito. Kapag dumating na ang oras sa plano at layunin ng Diyos para sa iyo, ang ikaw ay kailangan ng mamatay, siguraduhin mong ang tangi mong gagawin ay ang mamatay. Kaibigan, nais kong tanungin ka, nauunawaan mo ba kung ano ang ibig sabihin ni Jim Elliot sa mga salitang iyon? Si Jesus ay nabuhay ng ganap na buhay. Ang kanyang buong buhay ay nahumaling sa gawaing nais ng Diyos na kanyang matapos. Sa araw-araw sinabi po niya, kailangan kong matapos ang mga gawain ng nagsugo sa akin dahil paparating na ang gabi kung saan hindi ka na makagagawa pa. Nang sumapit si Jesus sa dulo po ng kanyang buhay, sinabi niya, niluwalhati kita dahil natapos ko ang bawat gawain na itinalaga mo sa akin. Ang isa po sa mga krisis ni Kristo ay ang kanyang pagbabagong anyo. Nang si Jesus po ay nagbagong anyo, nabasa natin na nakausap niya sina Elias at Moses. Dito nagtagpo ang lumang tipan at ang bagong tipan. Doon po sa bundok na tinatawag na pagbabagong anyo. Isipin mo ang bagay nito. Nagpakita sina Moses at Elias at nandun si Jesus. Nagbagong anyo si Jesus. Nandun din sina Pedro, Santiago at Juan. Nang makita ni Pedro sina Moses, Elias at si Jesus na nagbagong anyo, sa kanyang maluwalhating katawan, hindi po alam ni Pedro kung ano ang kanyang sasabihin. Kaya sinabi niya, Panginoon, mabuti na nandito tayo. Magtayo tayo ng tatlong tabernakulo, isa para sa iyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Sinabi na ito dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Isang napakagandang karanasan ang nangyari sa bundok ng pagbabagong anyo. Sinasabi po sa atin ni Pedro, sa kanyang ikalawang sulat na kasama si Jesus sa bundok ng pagbabagong anyo at hindi niya nakalimutan ang karanasang iyon. Ngayon magpatuloy po tayo. Nang magkita si Jesus, Moses at Elias, alam nila ang kanilang sasabihin. Ano ang sinabi nila sa isa't isa? Nabasa mo na ba ito? Habang binabasa mo ang mga ebanghelyo, obserban mo ito. Nang makipag-usap sina Moses at Elias kay Jesus, pinag-usapan po nila ang kamatayan ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Iniisip mo ba na ang iyong kamatayan ay isang malaking bagay na iyong magagawa? Ipalagay nating nagpunta ka sa isang manggagabot at sinabi niya, ako ay may balita sa iyo. Makakagawa ka ng isang malaking bagay pagkalipas ng 6 na buwan. Mamamatay ka pagkalipas ng 6 na buwan. Sa palagay mo, ito ay isang malaking bagay na iyong magagawa? Kaibigan, nang si Jesus ay sumapit na sa dulo ng kanyang buhay dito po sa lupa, dahil nakapamuhay siya ng isang ganap na buhay sa paningin ng Diyos, masasabi niya, Ama, niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. Nais kong hamunin ka, kaibigan, ng mga katanungang ito. Nahanap mo na ba ang mga gawaing nais ng Diyos na magawa mo para sa kanyang kaluwalhatian? Nagagawa mo ba ang mga gawaing ito sa araw-araw? Kapag dumating na ang oras ayon sa plano ng Diyos upang ikaw ay mamatay, masasabi mo ba, Ama, niluwalhati kita sa lupa. Natapos ko na ang mga gawaing ibinigay mo sa akin, naganap na. Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu. Si Jesus ay taong may misyon. Nalalaman niya kung ano ang kanyang misyon at lubusan niyang tinanggap ang misyong iyon dito po sa mundo. Inilarawan niya ang kanyang misyon bilang ang gawain
na ninanais ng Ama na magawa niya. Bilang halimbawa, nais kong magbahagi ng isa na namang kwento. Ilang taon na ang nakakalipas, may isang pastor na nagmamaneho ng isang maliit na kotseng pangkarera na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang kaibigan na isang opisyal sa hukbong pandagat. Nang malapit na siya sa isang palikong bahagi ng kalsada, biglang nawalan ng preno ang kotse at siya po ay bumangga sa isang malaking truck. Nagpaikot-ikot ang kotse at nang ito ay babangga na naman sana sa isang paparating na truck, tumila po na siya at nagawang huminto ng truck bago nito mabangga ang kotse. Tumayo siya at pinulot niya ang mga gamit niyang nagkalat. Kasama sa mga gamit na kanyang pinulot ay ang kanyang Biblia. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki at nang makita nito ang Biblia, sinabi ng matandang lalaki sa pastor, Mister, sa palagay ko, nagsisilbi ka sa Panginoon o kailangan mo ng magsilbi sa Panginoon. Habang nakasakay ang pastor sa paikot-ikot na kotse, alam niyang hindi siya natatakot mamatay, ngunit iniisip niyang huwag muna. Hindi ko pa nagagawa ang gawaing dapat kong gawin. At sa katunayan, hindi ko pa alam kung ano ito. Yun po ang nasa kanyang isipan. Kaya naman sa mga sandaling iyon, ayaw pa niyang mamatay. Mahal naming tagapakinig, habang binabasa mo ang buhay ni Jesus na nailarawan sa 4 na ebanghelyo, tanungin mo ang katanungang ito. Ano ang mga gawaing nais ng Ama na magawa niya? Si Jesus ay taong may kahangahangang pagkahumaling. Nais gawin ni Jesus ang mga gawaing ipinagkalob sa kanya ng Ama. Kaya't namamatay si Jesus sa krus. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pinakadakilang ginawa, batay po sa laki ng espasyo na inilaan sa kanyang kamatayan dito po sa 4 na ebanghelyo. Masasabi nating ang cross ay napakahalagang bahagi ng kanyang gawain. Nang sinabi ni Jesus habang siya po ay nakapako sa krus at malapit na siyang malagutan ng hininga, naganap na, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking espiritu. Nagampanan na niya ang kanyang misyon. Ano ba ang naganap sa krus? Dito po magkaugnay ang lumang tipan at ang bagong tipan. Mas napapahalagahan mo ang bagong tipan kapag napag-aralan mo ang lumang tipan. Sa lumang tipan, sinabi ng Diyos, maniwala ka kapag sinabi ko sa iyo na pagkakasunduin ko ang hiwalayan sa pagitan ko at sa aking mga nilalang. Habang sinusuri natin ang lumang tipan, sinabi ko na lahat ng mga pag-aalay sa Leviticus at sa iba pang mga aklat sa lumang tipan ay sumisimbolo sa isang bagay. Inutusan ang mga anak ni Israel na maghandog ng mga hayop para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Laging ipinapaliwanag sa kanila ng mga saserdote na ang mga handog na hayop ay larawan lamang ng korderong darating, ang kordero ng Diyos. Ang kamatayan po ng kordero ng Diyos, ang sakripisyo ng kordero ng Diyos, ang basihan sa pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan. Lahat ng mga hayop na inihahandog ay paglalarawan at sumisimbolo lamang sa kamatayan po ng kordero ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman sinasabi po natin na sa lumang tipan, sa bawat paghahandog ng hayop, sinasabi ng Diyos, maniwala ka na kapag sasabihin ko sa iyo na pagkakasunduin ko ang mga makasalanan. Sinasabi po ng bagong tipan, maniwala ka kapag sasabihin ko sa iyo na pinagkasundo ko na ang mga makasalanan. Sinasabi po sa atin ng bagong tipan na nang naparito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na tutupad sa kahulugan ng lahat ng mga hayop na naihandog. Ito po ang dahilan kung bakit ang kamatayan ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo ay itinuturing na isang dakilang kaganapan. Maaari mong tawagin ang kamatayan ni Jesus sa krus bilang kanyang pagtubos na gawain. Maitanong ko po, kasama ka ba namin sa pagsusuri ng aklat ni Ruth? Naalala mo pa ba ang kahulugan ng salitang tubusin? Ito po ay nangangahulugang bilhing muli at muling ibalik. Si Ruth ay isang babaeng hintil na napangasawa ng isang lalaking Hudyo.
Namatay ang lalaking Hudyo nang hindi sila nagkaanak. Dahil sa kanyang pagiging asawa ng isang Hudyo, si Ruth ay napabilang sa sambahayan ng Diyos. Subalit dahil namatay ang kanyang asawang Hudyo at wala silang anak, naalis si Ruth sa pagiging bahagi ng piniling bayan ng Diyos. Itinatag ng Diyos ang batas ukol po sa pagtutubos ng kamag-anak. Ang salitang Goel sa wikang Hebreo ay nagsasabing ang isang babae na kagaya ni Ruth ay maaring lumapit sa kamag-anak ng kanyang namatay na asawa at sabihin, nais kong ikaw ay maging aking Goel. Nais kong ibalik mo ako muli sa pamilya ng Diyos. Kapag ang lalaki po ay sumang-ayon na maging kanyang Goel, bibili niyang muli ang babae sa pamamagitan po ng pagbabayad sa lahat ng pagkakautang ng babae na nakatala sa isang maliit na aklat o balunbon. Makikita lamang ng lalaki ang halaga na kanyang babayaran pagkatapos niyang pumayag na tubusin ang babae. Kailangang patunayan ng Goel na siya ay kamag-anak ng namatay na asawa at ipahayag ang kanyang intensyon at kwalifikasyon upang tubusin ang babae. Pagkatapos, bubuksan na nila ang maliit na balunbon upang ipakita sa lalaki kung magkano ang dapat niyang bayaran. Bibilihin muli ang babae sa pamamagitan ng pagbabayad sa kanyang pagkakautang at ibabalik siyang muli sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakasal sa Kanya. Ngayon, sinabi natin na ito ang salitang ginagamit ng mga sumusulat ng banal na kasulatan kapag sinasabi nila sa atin kung ano ang ginawa ni Jesus at kung sino talaga si Jesus. Sa atin pong pagpapatuloy, sinasabi sa Lumang Tipan na nang maunawaan ni Job na kailangan niya ng tagapagligtas, tinawag niyang manunubos ang kanyang tagapagligtas. Sinabi po ni Job, sapagkat nalalaman ko na ang aking manunubos ay nabubuhay, at sa wakas, siya'y tatayo sa lupa. Ano ang isang manunubos? Ang manunubos o ang konsepto ng pagtubos ay isang salitang pambatas bago ito naging salitang pangteolohiya. Sa Bagong Tipan, nang maintindihan ng mga apostol gaya ni Pedro kung ano ang ginawa ni Jesus nang mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, ganito nila ito ipinahayag. Hindi tayo tinubo sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Iyan ang kabayaran ng ating katubusan. Kaya ang kamatayan ni Jesucristo sa krus ay ang kanyang gawain ng pagtubos, ang kanyang ministeryo ng pagtubos. Gumawa pa ng ibang gawain si Jesus bilang karagdagan sa kanyang gawain ng pagtubos. Muli, batay po sa laki ng espasyo na inilaan sa mga ebanghelyo, malinaw na ang pagtubos ang may tuturing na pangunahing gawain ni Jesucristo. Ngunit hindi lamang ito ang kanyang ginawa nang siya po ay nasa lupa. Nabuhay si Jesus sa lupa sa loob po ng 33 taon. Ano ang iba pa niyang ginawa? Ipinakita po niya sa atin kung papaano mabuhay. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mga salitang ito ni Jesus ay matatagpuan po sa Aklat ng Juan, Kabanata 14, talatang 6, kung saan sinabi po niya, ako ang daan papunta sa Diyos. Ito po ay tumutukoy sa kanyang gawaing pagtubos. Walang ibang daan papunta sa Diyos maliban sa pamamagitan ng kordero ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan, pagtitiwala sa kamatayan ni Jesucristo sa krus ang tanging daan upang tayo po ay maligtas. Buong Bagong Tipan ay sumasang-ayon dito. Nagsasabing, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yan po ay sa Aklat ng Gawa, Kabanata 4, talatang 12.
Nang sinabi ni Jesucristo ang katagang ganito, "Ako ang katotohanan," tinutukoy po niya ang kanyang ministeryo ng pagtuturo. Nang sinabi ni Jesus, "Ako ang buhay," tinutukoy po niya ang kanyang malahimalang ministeryo. Pansinin mo ngayon, hindi sinabi ni Jesus na parito ako upang ipakita sa inyo ang daan at upang sabihin sa inyo ang tungkol sa buhay at ang katotohanan. Bagkus ang sinabi niya, "Ako ang daan, ako ang buhay, at ako ang katotohanan." Mahal naming mag-aaral, habang binabasa mo ang mga ebanghelyo, obserban mo din ang mga himala ni Jesus. Maaari mong isipin na ang magandang pamagat para sa mga ebanghelyong ito ay ganito: ang mga himala ni Jesus, o marahil ang mga pagpapagaling ni Jesus. Alos 1/3 ng mga nilalaman ng 4 na ebanghelyo ay may kinalaman po sa mahimalang pagpapagaling ni Jesus. Maraming tao po ang pinagaling niya. Habang binabasa mo ang gawaing pagpapagaling ng Panginoon, tanungin mo ang iyong sarili ng katanungang ganito: ano ang kabuluhan ng gawaing pagpapagaling ni Jesus para sa akin ngayon? Ang pinakamakapangyarihang katotohanan sa bagong tipan ay dumating pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa aklat ng mga gawa at sa sulat ng bagong tipan, ang pinakamakapangyarihang katotohanan lumabas ay ito: si Jesucristo ay buhay at siya ay nasa ating planeta ngayon. Si Jesucristo ay ipinako sa krus at siya ay inilibing, ngunit siya ay muling nabuhay. Siya ay nananahan sa mga tao ngayon. Ito po ang pinakamakapangyarihang katotohanan sa bagong tipan. Si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian, ayon po sa bagong tipan. Yan po ay sinasabi sa Kolosas, Kabanatang 1, talatang 27. Kung ang Kristo na nabuhay sa lupa, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ay nananahan sa iyo at sa akin, at halos 1/3 ng kanyang ministeryo, ay may kinalaman sa pagpapagaling, sa palagay mo kaya pa rin ng Kristong nasa iyo at sa akin ngayon ang magpagaling? Siyempre kaya niya. Naniniwala akong ito ang kahulugan para sa atin ng lahat ng gawaing pagpapagaling ni Jesus habang sinusuri natin ang mga ebanghelyo. Lagi bang kalooban ni Jesus ang magpagaling? Malinaw na hindi. Hindi ako naniniwala na lagi niyang kalooban ang magpagaling. Hindi niya pinagaling si Apostol Pablo. Datapwat si Apostol Pablo mismo ay may dakilang ministeryo ng pagpapagaling. Nakita ni Pablo na muling nabubuhay ang mga patay sa kanyang ministeryo, bagamat siya mismo ay may karamdaman. 3 beses na hiningi ni Pablo sa Diyos na natanggalin ang kanyang karamdaman. At sinabi po ng Diyos, hindi, hindi, hindi. Bakit? Dahil ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kung hahayaan kitang maging malakas, Pablo, magtiwala ka sa iyong sariling kalakasan. Pananatilihin kitang mahina. Nang marinig ito ni Pablo, hindi lamang niya sinabi, tinatanggap ko. Bagkus ay sinabi pa ni Pablo, ipinagmamalaki ko ang aking kahinaan. Kung ito ang plano niya para sa akin, at kung ito ang daan upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo, hindi ko lamang tatanggapin ang plano ng Diyos para sa akin, ipagmamalaki ko ang plano ng Diyos para sa akin. Dahil kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Po ay maliwanag na naisulat sa aklat na 2 Korinto, Kabanata 12, talatang 9 at 10. Tunay pong hindi pinagaling ni Kristo si Pablo. May mga taong kagaya ko na hindi niya pinagaling. Kapag ipinapatong ng mga tao ang kanilang mga kamay sa telebisyon o sa radyo at nananalangin upang mapagaling, minsan ilan sa kanila ay gumagaling. Ngunit gaano karami? Marahil mas mababa pa sa 2%. Hindi ko po alam kung gaano karami. Maaari mong sabihin, pwedeng lahat sila. Maaring lahat sila, ngunit ang katotohanan ay lahat ba sila? Sa palagay ko, hindi po lahat. Hindi pinagagaling ng Diyos ang lahat. Posible gaya ng nakita natin sa aklat ni Job,
na minsan siya ay naluluwalhati sa pamamagitan ng hindi pagpapagaling sa isang tao, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng biyaya upang mamuhay sa kung ano ang itinalaga sa kanila. Habang binabasa mo ang mga ebanghelyo, hanapin mo ang mahimalang ministeryo ni Jesus. Walang pag-aalinlangan na sa Jesus ay gumawa ng mga himala nang siya ay nandito sa lupa at magagawa pa rin niyang gumawa ng himala ngayon. Si Jesucristo ay isang taong may misyon, isang taong may kahangahangang pagkahumaling o obsesyon. Ang kinahuhumalingan niya ay ang gawin ang mga gawaing ibinigay ng Ama sa kanya. Ano ang mga gawaing ito? Habang binabasa mo ang mga ebanghelyo, hanapin mo ang sagot sa tanong na iyan. Mayroon siyang gawain ng pagtubos at mayroon siyang gawain ng pagbabagong buhay. Ito po ang kanyang mahimalang paraan upang muling buuin ang mga tao sa pisikal, emosyonal at espiritual na aspeto. Si Jesus ay mayroon ding dakilang ministeryo bilang isang guro. Pag-aaralan po natin ang mas detalyado ang ministeryong ito ni Jesus sa susunod po nating sesyon. Sinabi po ng Panginoon, "Ako ang daan at ako ang buhay." Ngunit sinabi rin po niya, "Ako ang katotohanan." Sa ating susunod na sesyon, itatanong po natin ang katanungang, ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niyang, "Ako ang katotohanan"? Kaibigan, ito po ang tanong ko. Kilala mo na ba ang Jesus na ito? Marahil alam mo ang tungkol sa kanya, ngunit ang tanong ay ulitin ko. Kilala mo na ba talaga siya? Inaanyayahan kitang kilalanin siya. Maging isang permihang mag-aaral ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos at tagapakinig sa mga pag-aaral na ito at italaga mo ang iyong sarili ngayon sa pagkilala sa tunay na daan, buhay at katotohanan. Salamat sa pakikinig, matapat na mag-aaral at pag-anyaya sa iba upang samahan tayo habang pinag-aaralan natin ang tungkol sa buhay at mga turo ni Hesukristo. Kung hindi mo pa siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, gawin mo ito ngayon at italaga mo ang iyong sarili sa pagsunod sa Kanya. Ito ang pinakamabuting desisyon na magagawa mo sa buhay mo. Kung pinili mo sumunod kay Kristo, inihikayat ka naming ibahagi mo ang mabuting balita sa iba. Hanggang sa muli, pagkalooban ka nawa ng Kanyang Espiritu ng kalakasan at katapangan upang maging mapangahas ka sa iyong pananampalataya. Maranasan mo nawa ang kagalakan sa pagsunod mo sa Kanya at tamasahin mo nawa ang Kanyang pagpapala sa iyong buhay. Amen.